Ngunit biglang nagbago ng anyo ang kasintahan. Parang napako ang kanyang mga paa nang masilayan ang kulubot na mukha ni Diday. Magulo ang buhok na tila nakalimutang magsuklay. Naging mabalasik at mapula ang mga mata. Humaba din ang mga kuko nito at naglalaway na nakatunghay kay Benito. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang katumbas na kapalit. Hindi man siya perpektong ina, asahan mo pa rin na palaging bukas ang dalawang mga pisig niya upang damayan ka sa lahat ng pagkakataon. Simula nang makilala niya si Diday, palagi nang bumabalik si Benito upang umakyat ng likaw. Ilang buwan din itong nakisuyo hanggang sa sinagot na niyang binata. Alam ni Diday na tutol ang kanyang mga magulang sa relasyon niya kay Benito, pero mas piniling manahimik na lang. Palagi nilang inuuna ang kaligayahan ng nag-iisang anak kahit pa labag ito sa kanilang mag-asawa. Isang gabi, masinsinang kinausap si Diday ng kanyang mga magulang. "Anak, sigurado ka na ba talaga kay Benito?" "Opo, inay. Nasa kanyang katangi ang hinahanap ko sa isang lalaki. Alam mo, nay, pangarap ko talaga na makatagpo ng isang lalaki na kaugali ni tatay. Isang lalaki na handang ipaglaban ang taong mahalaga sa kanya tulad mo, tay. Ipinaglaban mo kami sa kabila ng lahat. Isinakripisyo mo ang sariling kaligayahan. Mabuo lang tayo. Nang dahil sa inyo, tay, hindi ako nawala ng pag-asa na may tatanggap din sa akin ng buong buo." "Mali ka, anak. Ni minsan, hindi ko isinakripisyo ang kaligayahan ko dahil kayo ng ina mo ang nagpapasaya sa akin at hindi ang mga material na bagay na kayang ibigay ng lolo at lola mo. Kaya ngayon, sigurado ka ba talaga na matatanggap ka niya sa oras na malaman niya ang totoo mong pagkatao? Paano kung siya mismo ang maghatid sa atin sa kamatayan, lalo na sa iyo? Makakaya mo bang tanggapin kung sakaling magkatotoo ang aming sinabi?" Biglang natahimik si Diday sa turan ng kanyang ama. May punto ang mga katagang binibigkas nito. Ayaw niyang isipin na magagawa ni Benito na traidorin siya dahil pakiramdam niya may isang patalim na humiwa sa kanyang puso. "Ang sa amin lang, anak, hanggat hindi pa niya hawak ang buong puso mo, mas mabuting ipaalam mo na sa kanyang totoo habang maaga pa," sabi ng kanyang ina. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Diday. Tinignan niya ang dalawa at saka pilit nang umiti. Nangako si Diday na ipapaalam na niya kay Benito ang totoo niyang pagkatao. Lumipas ang ilang araw pero hindi pa huling dumalaw si Benito sa kasintahan. Nag-aalala naman si Diday dahil baka umano may nangyaring masama sa nobyo. Binalak nitong pumunta sa bayan upang hanapin ang bahay ni Benito, subalit pinigilan siya ng kanyang mga magulang. Walang magawa si Diday kundi sundin ang payo ng mga ito. Upang mabawasan ang kanyang pangungulila, sumama siya sa ina upang humanap ng mabibiktima. Sabik na siya sa sariwang dugo at laman ng tao, lalo na sa sanggol. Mga masasamang nilalang lang ang kanilang binibiktima upang mabawasan ang mga krimen sa mundo. Pagpatak ng alas 12 ng gabi, nagpalit agad sila ng anyo. Sinadya ni Diday na hindi gamitin ang anyo ng tiktik, bagkus naging isang malaking aso siya. Tanging mga tunog ng kuliglig ang maririnig sa kagubatan, ngunit naroon ang dalawang malalaking aso na tumatakbo. May nakita itong isang tao na pumasok sa masukal na gubat at may kargang babae sa likod. Hinabol nila ang lalaki nang balak nitong gahasain ang lasing at walang malay na dalaga. Nang maabutan ay agad na sinakmal ng dalawa ang liig nito at pinagtulungang kalmutin ang dibdib ng lalaki. Sumampulat ang maraming dugo sa paligid. Takam na pinagsaluhan ng dalawa ang laman na nagkakalat sa lupa. Hinila ng dalawa ang walang buhay na lalaki at inilibing. Wala sa bahay ang ama ni Diday pag uwi nila pero may sariwang karne ng hayop ang nakalapag sa lababo. Pinuntahan ito ng kanyang ina sa maliit na kamalig dahil tiyak na nandoon ito upang pakainin ang mga hayop na inaalagaan nito. Hindi nga siya nagkamali sa hula dahil kasama na ito ng kanyang ina pag uwi.
Normal na tao ang kanyang ama, si Diday, at ang kanyang nanay lang, ang aswang. Sa kabila ng pagkakaiba ng kanyang mga magulang, ay hindi pa rin ito naging hadlang upang magmahalan sila. Kinabukasan, dumating si Benito. May dala itong mga pasalubong sa kanila. Kagagaling pala nito sa isang business trip. Nagkasakit umano ang ama nito kaya si Benito ang inatasan na panandali ang palitan ng ama. Magpagayon man, palagi nitong sinasabi na ayaw niya sa yaman ng kanilang pamilya sapagkat nais nitong sa kanyang sariling sikap magmula ang perang kikitain niya. Nanliit bigla si Diday sa sarili. Pakiramdam niya, langit at lupa ang pagitan nilang dalawa. Pinagpatuloy niya muna ito bago tinanggap ang mga pasalubong na dala nito. Inabot ni Benito sa ama ni Diday ang sariwang isda. Lumingon siya sa ibang direksyon upang hindi mapansin ni Benito na natatakam siya sa sariwang isda. Nagboluntaryo ang kanyang ama na ito na ang magluluto. "Day, may problema ba? Hindi ka ba natutuwa sa pagparito ko?" Himig pagtatampo ni Benito. "Hindi sa ganun, Ben. May naisa na akong ipagtapat sa iyo. Nakasalalay sa ipagtatapat ko ang relasyon natin." "Makikipaghiwalay ka na ba sa akin?" Malungkot na tanong ni Benito sa kanya. "Hindi, pero baka ikaw ang makipaghiwalay sa akin sa oras na malaman mo kung ano ako. Halika, doon tayo sa may ilog. Doon ko ipagtatapat ang lahat sa iyo." Nagpaalam muna sila bago umalis. Namangha si Benito nang masilayan ang magandang tanawin sa may ilog. Unang beses niya palang itong nasilayan dahil hindi naman sila dumadaan dito nang minsan silang nangangahoy noong may team building sila sa lugar nila Diday. "Ben," agaw niya sa atensyon ni Benito. "Ben, hindi ako totoong tao. Isang tiktik ang lahing pinagmulan ko. Tanging si tatay lang ang totoong tao sa aming tatlo." Naguguluhan na nilingon siya ni Benito. Pagkatapos ay napailing ng ngumiti. Akala nito binibiro o dinatakot lang siya ng nobya, ngunit biglang nagbago ng anyo ang kasintahan. Parang napako ang kanyang mga paa nang masilayan ang kulubot na mukha ni Diday. Magulo ang buhok na tila nakalimutang magsuklay. Naging mabalasik at mapula ang mga mata. Humaba din ang mga kuko nito at naglalaway na nakatunghay kay Benito. Inilabas ni Diday ang mahabang dila na sobrang ikinagulat ni Benito dahil para itong elastic band. Napapikit na lang ang binata at hinintay ang susunod na gagawin ni Diday. Isang batok ang nagpamulat sa kanya. Bumalik na din sa normal ang mukha ni Diday. Napatuwid ng tayo si Benito at matamang pinagmasdan ng nobya. "Ngayon, alam mo na kung ano at sino ako. Malaya ka ng lumisan. Maiintindihan kita pero sana hindi mo ipagkakalat kung ano ang nalaman mo sa amin. Pakiusap, ito lang ang kahilingan ko sa iyo." "Saan mo naman nakuha ang ideya na aalis ako?" "Oo, aswang ka pero Day, minahal kita ng walang dahilan. Basta naramdaman ko na lang na mahal kita nang hindi alam kung bakit. Handa akong maging kauri mo ng walang pag-aalinlangan basta makasama lang kita. Mahal kita kahit mali para sa ibang pagmamahalan natin. Ang mahalaga, masaya tayong dalawa." Naluluhang niyakap ni Diday ang nobyo. Hindi nga siya nagkamali nang sagutin niya si Benito. Maya-maya, may dinukot ito sa bulsa ng pantalon. Lumuhod ang binata saka nag-propose. Pakiramdam ni Diday para siyang idinuduyan sa alapaap sa sayang nararamdaman. Pagbalik nila sa bahay ng kanyang nobya, ay ipinaalam kaagad nila ang magandang balita. Sobrang saya ng kanyang mga magulang, subalit kabaliktaran ito sa pamilya ni Benito. Humingi ng pahintulot si Benito sa magulang ni Diday na ipapakilala niya ang nobya sa kanyang pamilya. Pumayag naman ang mga ito sa kondisyong uuwi bago maggabi. Nanlalamig ang mga palad ni Diday habang iginaya siya ni Benito papasok sa magharang bahay. Nadatnan nila ang mga magulang ng kanyang nobyo na nagkukwentuhan sa sala. Natigilan ang mga ito nang makita siya. Sa unang tingin
Halata agad ang pagkadisgusto ng pamilya ni Benito kay Diday, lalo na nang harap-harapan siyang insultuhin ng ina nito. Ma, ano ba? Konting respeto naman sa mapapangasawa ko. Poon na ang pasya ko, Benito. Ayaw kong maging manugang ang isang hampas lupang babaeng yan, at kung ayaw mong makinig, tinitiyak ko na wala kahit isang kusing kang mamamana. Umiiyak na tumakbo palabas ng bahay si Diday. Hindi niya akalain na makakatanggap siya ng pang-iinsulto galing sa pamilya ng nobyo. Sasakay na sana siya ng tricycle, ngunit pinigilan siya ni Benito. Nais nitong sumama sa kanya at magsimula muli na siya ang kasama. Galit na galit ang mga magulang ni Diday nang malaman ang sinapit ng anak. Nagpakasal ang magkasintahan kahit walang basbas ng mga magulang ni Benito. Nagpasya sila na sa tabing ilog idaos ang kasal dahil hindi makakapasok si Diday at ang pamilya nito sa simbahan. Nagtayo ng maliit na bahay ang mag-asawa katabi sa bahay ng mga magulang ni Diday. Natuto si Benito na maging isang magsasaka at mangaso. Ibinigay ng ama ni Benito ang 3 ektaryang sakahan. Ilang linggo mula nang ikasal sila nang ibalita ni Diday na nagdadalang tao ito. Sobrang tuwa ng mag-asawa pati na ang mga magulang ni Diday sa nalaman. Diday, ngayong buntis ka. Ingatan mo ang batang nasa iyong sinapupunan. Huwag kang makikihalubilo sa mga tao sa bayan. Sa tuwing magbubuntis ang isang tiktik, mas agresibo itong kumain ng laman ng tao at uminom ng dugo. Kaya mag-ingat ka at huwag mo din kalilimutang asawa mo si Benito dahil baka siya ang gawin mong pagkain. Alagang-alaga ni Benito si Diday. Napag-usapan nilang mag-asawa na titigil na si Diday sa pagkain ng tao. Bagkus, mangangaso si Benito upang makahuli ng hayop at iyon ang kakainin ng asawa. Pumayag naman siya sa hiling ni Benito. Pinipilit niyang tuparin ang ipinangako sa asawa kahit nag-uumigting ang nais niyang kumain ng tao. Matuling lumipas ang buwan at nasa 8 buwan na ang ipinagbubuntis ni Diday. Dumating si Benito at ang ama ni Diday galing sa pangangaso. May nahuli silang 1 usa at 2 aso. Matamlay nang initian niya ang asawa at ang ama. Napansin iyon ni Benito kaya agad niya itong nilapitan. May problema ka ba, Day? Naramdaman ko, may mga kabataang napadpad sa may ilog. Kahit nasa malayo ay naaamoy ko sila. Nahihirapan akong tiisin ang pagkasabik ko sa pagkain ng tao. Naiiyak na sambit ni Diday. Iginayan niya papasok sa loob ang asawa. Alam niyang nais talaga nitong kumain ng tao pero mas gusto niyang makontento ang asawa sa dugo ng hayop. Pumatak ang kanyang luha nang hindi niya namalayan. Agad niyang pinunasan ang mga mata upang hindi makita ni Diday. Iniba niya ang paksa para mabaling sa ibang atensyon ni Diday. Itinuro ni Benito ang naghihingalong usa at 2 aso. Pagsapit ng dilim ay agad na nilapan ng asawa ang mga hayop. Ginutay-gutay nito ang mga katawan sa kanilang takan. Iniwan niya ito saglit para kumuha ng tuwalya na ibabalot sa katawan ng asawa. Natigilan siya pabalik nang wala na si Diday. Tumingala siya sa ere nang makarinig ng malalakas na pagaspas. Namataan niya ang isang malaking ibon na humuhuni ng tiktik. Nagmamadali siyang pumunta sa bahay ng biyanan at agad na ikinuwento ang nangyari. Kinabahan silang 3 dahil baka kung ano na ang nangyari kay Diday. Naging isang malaking aso. Suminghot-singhot saka tumakbo patungo sa direksyon ng ilog. Parehong kinabahan si Benito at ang ama ni Diday habang papalapit na sila sa ilog. Narinig nila ang sigawan at iyakan ng mga bata kaya mas lalo pa nilang binilisan ang pagtakbo. Napahinto sila nang makita ang 3 nilalang na nagpambuno. Pinagtulungan nila Diday at ng ina nito ang isang gabunan. Ibinigay ng ama ni Diday ang isa sa sibat na kawayan kay Benito. Ilayo mo na ang mga bata. Diyan kayo dumaan at humingi kaagad kayo ng saklolo. Utos ni Benito sa isang guro. Tumalima naman agad ang mga ito. Agad na tinusok ng ama ni Diday ng sibat na kawayan ang gabunan nang luluray-lurayin na sana nito ang katawan ng ina ni Diday. Galit na lumingon ang gabunan sa kinaroroonan nila Benito. Sa isang iglap, sinakal silang 2 at parang mga batong inihagis sa isang puno.
Ramdam niya ang tila pagkakadurog-durog ng kanyang mga buto. Nawala naman ng malay ang ama ni Diday habang nangihina naman ang ina nito. Nagtagis ang mga bagang ni Diday nang makita ang sinapit ng kanyang pamilya. Inilabas niya ang mahabang dila saka ipinulupot sa leeg ng gabunan. Iwinasiwas niya ito sa ere at itinapon sa puno. Hindi pa nakontento si Diday at sinakmal niya ang hindi pa nakabawing gabunan. Hinatak niya ang litid sa leeg ng gabunan na dahilan kaya umagos ang dugo nito sa bibig. Balak pa rin ng gabunan na wakwakin ang tiyan ni Diday upang kuhanin ang sanggol, ngunit biglang tumagos ang sibat ng kawayan sa tiyan ng gabunan. Si Benito ang nalingunan ni Diday. Nagtamo ito ng maraming galos at sugat sa katawan. Umatungal ang gabunan kasabay ng pagkalagas ng mga balahibo nito at ang pagkasunog din ng katawan. Lumipat ang pamilya ni Diday sa ibang lugar kasama ang kasisilang na sanggol. Isang batang lalaki ang panganay nila Benito. Nagpapasalamat si Diday na hindi nagmana sa kanyang anak dahil wala itong sinyalis ng pagiging aswang nang isilang niya ito.